Karibtog po mga kapatid. Praise God. Tayo po ay nandito ngayong Friday ng gabi. At magpapatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral, whether it is Pesach or not Pesach. Tayo po ay magpapatuloy na mag-aaral ng salita ng Lord, magsusumikap sa ating pong paglakad bilang mga mananampalataya, at magpapalakasan sa bawat isa bilang mga magkakapatid. So let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for tonight's service. We pray, God, na kayo po yung tumulong po sa amin upang maunawaan ang inyong pong mga salita na aming pong aaralin sa gabi nito. May your Holy Spirit move, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin. At ikaw lamang, O Diyos, ang mapapurihan sa aming mga buhay. Kayo po ang sumama sa amin, Panginoon. I-entrust namin ang aming pag-aaral in Jesus' name. Amen. So, tayo po ay natapos, mga kapatid, last time, yung binahagi po sa atin ni Pastora. At ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa libro ng Mark, si Ate Meds pala yung last time. Si Ate Meds pala yung nag-share sa atin nung nakaraan. So, maraming mga bagay sa buhay ng isang tao at maraming experiences, di ba, ang isang tao na minsan yung bang may experience mo yung isang event or yung isang picture or isang bagay na nakakamangha or na-amaze ka, na-amaze tayo, halimbawa doon sa sunrise, di ba? Kapag tinignan natin yung sunrise, napakaganda, di ba? Na some of us are taking pictures, even the sunsets, di ba? And nakakakalma, di ba? Yung mga bagay po na ito, it makes us calm, it makes us happy, di ba? Na parang gusto na lang nating magstay, di ba? Sa mga nakikita natin na gano'n. Even, di ba, yung mga nakikita natin na magagandang mga tanawin, di ba? Ay na-amaze tayo. At yung mga moment na yon na ibang parang it takes your breathtaking na mga moments, di ba, sa buhay po ng isang tao. At napakaganda, di ba? Hindi mo makakalimutan, di ba, yung sunset na yon, yung sunrise na yon, or yung tanawin, di ba, na iyon. And you are sharing it, di ba? Sinishare natin sa mga kapanahonang ito. Madali na lang i-share yung mga bagay na iyon kasi one click away, you are sharing to everybody. At maganda, di ba, na i-share yung mga moment na iyon. Maganda na i-share, di ba, yung mga tanawin na nakikita natin na nagpapaligaya, nagpapasigla, nagbibigay sa atin ng comfort. Ewan ko sa inyo kung yung sunset ay nakikita mo yung tanawin. Kasi napakaganda, di ba? It gives you calmness or nagkakapagbigay ito ng comfort sa inyo. At this moment, ang aralin po natin ay ang pagbabagong anyo ni Jesus. And this is the moment na nakita po ng tatlong disipulo na closest, di ba, dito sa ating Panginoong Jesucristo. They are Peter, John, and James, yung inner circle ng ating pong Panginoon. Sabi dito, pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago, Juan. Habang sila'y naroroon, nakita ng tatlo na nagbago ang anyo ni Jesus. So after days, di ba, ng kanila pong mga ginagawa, isinama po ni Jesus, di ba, yung closest inner close nitong ating Panginoong Jesucristo na si Peter, si John, at saka si James. At pumunta sila doon sa mataas na bundok. Walang binanggit kung anong mataas na bundok ito.
And doon sila. At nakita nila, di ba, yung pagbabagong anyo, yung transfiguration. Ang dami-daming dito nag-transfigure si Jesus. Dito. Ang dami-dami nila. Pero hindi naman binanggit sa atin, di ba, sa scripture, kung anong bundok, yung kung saan po siya nag-transfigure doon sa mga noong kapanahunan po na yun. So, Jesus was changed, yung kanyang pong anyo. At nagningning sa kaputian ang kanyang kasuotan. Walang sino man sa mundo ang makapagpapaputi ng gayon. At nakita rin nila roon si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Jesus. So, makikita natin doon as the disciples saw the Lord, na nagbagong anyo siya, na walang singputi, na kahit na nandito sa buong mundo, nakaputian na gaya niya, na gaya ng nakita ng mga disciple pong ito, Jesus changed. So, his clothes, dazzling white, yung kanila pong nakita. And, nakita din nila doon, nakita nila si Elias, di ba? Tsaka itong si Moises, who is representing, di ba, nag-appear yun, na napag-aralan na natin yung mga bagay na it represents the law and the prophets. At pinag-uusapan nila, according to Luke, di ba, they're discussing yung kamatayan ng ating pong Panginoong Jesucristo. So, that's the story that the Old Testament, the law, and the prophet is directing, di ba? Nakasentro yon sa ating Panginoong Jesucristo. It leads to the Lord Jesus Christ, yung gagawin, di ba, ng Lord sa atin, yung pagsisave. Kagaya nga ng kinanta kanina ni Pastora na worthy is the Lamb. That's the messianic mission of the Lord sa kanya pong pagparito dito sa lupa, na napakahalagang malaman ng isang mananampalataya that the Moses and Elias, those Old Testament stories and everything na napag-uusapan sa Old Testament and the prophecies, it is directed, di ba? Nakasentro lang ito, ang mga kwentong ito ay nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. Kung ano yung mission niya dito sa lupa is to save, di ba, ang bawat isa po sa atin. But by then, nakita nila, itong si Peter, di ba, ay, sabi niya, habang inaaral ko, natatawa ako dito kay Peter. Sabi niya, sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti po na nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda, isa para sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Dahil sa kanilang matinding takot, hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Kasi, alam niyo yun, it's the first time they saw, di ba, ang ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang glory. Nagpakita ang glory ng Panginoon, yung kanyang pagiging Diyos ay nakita nila by His change, yung kanyang pag-transfigure sa mga kapanahunan po na yun. And they didn't know what to do. And Peter, alam naman natin si Peter, ganyan yung pasubok. Kaya binabanggit lahat niya yung kanyang gustong banggitin. Di ba, kahit nga nung binanggit ng ating Panginoon yung kanyang kamatayan, ay ka nga dito. Di ba? Ganon si Peter. Sinasabi niya kung ano yung probably talagang nasa kanya yung nananalat, di ba, ang mga Hudyo, sasabihin kung ano talaga yung gusto nilang sabihin. At si Peter, Guro, mabuti na lang po at nandito kami. Mabuti na lang at nandito kami. At magtatayo kami ng isa sa'yo, isa kay Elias, isa kay, and that time, mga kapatid, the cross, pupuntahan ng ating Panginoong Jesucristo na mamamatay siya and His resurrection, it's still mystery sa mga disciple. Hindi pa nila yan nauunawaan, hindi pa nila nakikita yung talagang mission ng ating Panginoong Jesucristo sa mga kapanahunan na yun. So, He wanted, alam niya na, natakot sila sa kanilang nakita. They are amazed how the Lord Jesus Christ ay nagbagong anyo. At hindi nila alam yung gagawin nila. At that point, nakita nila yung glory ng Lord. At this point, gusto na nilang doon na magtayo. Doon na sila mamalagi permanently. Di ba, magtayo na tayo dito ng tolda. Para sa iyo, para kay Elias, para kay Moses. And they wanted to, Peter,
di ba, ay gusto niyang mag-stay na doon. They doesn't want to, they didn't understand the Lord Jesus Christ. Di ba, sa mga kapanahonan na iyon, na kailangan niyang mamatay. Di ba, kailangan niyang mamatay. At itong si Peter, ay gusto na niya, di ba, na tayuan sila ng kanilang mga tolda. Like Peter, mga kapatid, marami sa buhay ng isang tao na we build structure sa atin pong mga around us at gusto na nating manatili doon. Kasi we are amazed on what things are happening around us. Pero nakakalimutan natin na kailangan nating sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kailangan nating bumaba doon sa mountain para sa ganon, i-obey kung ano yung nais po ng Lord sa ating pong buhay. Sometimes kasi, di ba, sa buhay ng isang tao, when they experience, di ba, yung power ng Lord sa kanila pong mga buhay, on how those Holy Spirit move, di ba, sa kanila pong mga buhay, na masaya sila. Ewan ko sa inyo, yung unang experience ninyo sa pagtanggap sa Panginoon, na tinanggap ninyo ang Panginoon, ang gaan, di ba, ng feeling kasi napalaya ka sa kasalanan eh. Natanggap mo ang Panginoong Jesucristo, nalinis ka, tinanggap mo ang Diyos, na-save ka, di ba, from the wrath of death. So you are so happy, you are talagang winner na winner ang ating paglilingkod sa Panginoon. And we wanted to stay on that. And we forget, like we are studying in Job, di ba mga kapatid, na people na righteous, na katulad po ni Job, ay dadaan. Diba? Dadaan at dadaan sa mga pagsubok sa buhay. And sometimes we wanted the comfort zone na dito na lang tayo. Dito na lang tayo magtayo ng ating mga wag na nating isipin yung dapat gawin ng isang mananampalataya. And you don't forget, mga kapatid, na kung sinasabi natin na tayo po ay mananampalataya, like the Lord Jesus Christ, mga kapatid, kailangan niyang mamatay. Diba? Kailangan niyang ibigay yung kanyang sarili, maghirap, according to Isaiah, diba? Maduraan, masampal, para sa ganon, ay ma-save. Diba? Matapos niya yung kanyang messianic mission dito po sa lupa. At ito yung hindi nauunawaan, di po ba ng mga disipulo, na katulad po ni Peter, na gusto na niyang doon na magtayo na, itatayuan na, kasi sino ba naman ang hindi mamamangha, di ba, kung makikita mo yung glimpse of glory, di ba, ng Panginoon. Mamamangha ka talaga, at nakita nila yung mga bagay po na ito, at ayaw na nila, di ba, na ayaw na ni Peter na bumaba. Gusto na niyang magtayo doon ng tolda, doon na lang sila. Dahil sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti po na nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda, isa para sa inyo, isa kay Moses at isa kay Elias. Dahil sa kanilang matinding takot, hindi na niya alam kung ano ang sasabihin niya. Liliman sila ng makapal na ulap, at mula rito'y may isang tinig na nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. As Peter, di ba, ay nagsasabi na, Guro, Rabbi, dito na tayo, magtatayo kami ng tolda. Nagkaroon ng, nililiman sila ng makapal na ulap, which is the presence, di ba, ng Father. At di ba, itong sinasabi nitong si Peter na mga bagay na hindi naman supposed to be dapat gawin doon. But the Father told, this is my beloved Son. Do you remember, mga kapatid, kung ano yung pagsabi ng Ama? Yung, this is my beloved Son, whom I love the most. Diba? Doon sa baptism po ng ating Panginoong Jesucristo. And then again, He told this one, once again, the Father's voice from heaven, mga kapatid, ay nagsabi ng affirmation to His Son ng kanya pong pag-ibig. At alam niyo yung kasunod doon, mga kapatid? Ulitin natin. Sabi niya, ito ang pinakamamahal kong anak. At ano pa ang sumunod? Pakinggan ninyo siya.
So, meaning to say mga kapatid, this is the son, di ba? This is the son that pertaining in the Old Testament. This is the son that the prophet pertaining. Pakinggan ninyo siya. Yun ang sinasabi ng Ama. Kinonfirm niya yung pag-ibig niya, inaffirm niya yung pag-ibig niya, inaffirm niya na makinig kayo sa Kanya. Makinig kayo sa Kanya because this son, ito yung binabanggit ng Old Testament, ito yung sinasabi ng propesiya. Kaya makinig kayo sa Kanya. At sa mga kapanahon na ito mga kapatid, even what will happen to this earth, binanggit sa atin. And we are so blessed na nalalaman natin ang mga bagay na iyon. At napakahirap sa isang mananampalataya na nalaman na natin kung ano ang mangyayari sa isang tao na hindi sumusunod at hindi nag-o-obey sa Panginoon, but by then we choose, di ba, na hindi sundin ang Diyos po na ito. At napakahirap mga kapatid na hindi nalalaman natin pero hindi natin ginagawa. Napakahirap yung bagay na yun. And it's so sad also, di ba, sa atin na nakikita natin yung mga tao na alam natin yung mangyayari, di ba, sa mga tao na hindi susunod sa Diyos po na ito. Alam natin kung ano yung kahihinatnan ng mga tao po na iyon. So, as we may pagkakataon pa, di ba, may mga chance pa na naririnig natin yung salita ng Lord sa mga kapanahunan po na ito, let us listen and let us obey this God. Hindi madaling sumunod, mga kapatid. Pero kasama natin ang Lord. If we choose the Lord, mahirap man, hindi siya madali. Kasi as we sa ating mga testimony, mga kapatid, ay marami tayong mga napagdaanan sa buhay. Maraming mga bagay ang dinaanan natin na minsan we don't understand why we are suffering, 'di ba, sa mga bagay po na iyon. Pero kapag nalagpasan natin, 'di ba, yung mga sufferings, binabanggit sa atin ng Lord kung ano yung rason. Nalalaman natin yung reason kung bakit natin napagdadaanan yung mga trials, yung mga tribulation ng atin pong buhay. At inaffirm, 'di ba, ng Father, God the Father, ang bagay na ito, that this is not the time to build yung mga tolda, Peter. This is the time to listen to my son. This is the time, 'di ba, na hindi mag-aaligaga, 'di ba, na magtatayo ng mga kung ano-ano surrounds this mountain. What important is, this is my beloved son. You need to listen to him. So, sa mga kapanahonan na ito, mga kapatid, we need to listen. 'Di ba? Sa salita po ng Lord. God is always inviting people. God is always teaching people. God is always there. Hindi, ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay hindi nagtataboy ng mga lumalapit po sa Kanya. So, we just need to listen to Him. We just need to obey kung ano po yung ginagawa, yung nais ng Lord na gawin po natin. Pagkatapos nun, biglang tumingin, di ba? Nung inaffirm ng Father na itong kanyang pinakamamahal na anak, pakinggan ninyo siya, biglang tumingin sa paligid ang mga alagad, ngunit wala silang ibang nakita maliban kay Jesus. So, nung inaffirm ng Father ang pag-ibig niya sa kanyang anak and the command to listen to His Son, lumingon ang mga alagad. Hindi na nila nakita si Elias. Hindi na nila nakita si Moses. Hindi na nila nakita yung kaningningan, 'di ba, ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesus na gusto nilang gawan, 'di ba? Gusto nilang gawan ng tayuan nitong si Peter ng tolda.
to stay there, to remain there on that place or on that mountain. Pero alam niyo mga kapatid kung sino ang nanatili doon ng ating Panginoong Jesucristo. Because the law and the prophet directed, di ba, doon sa ating Panginoon. At ang Diyos lamang, ang ating Panginoong Jesucristo lamang, ang nananatili sa atin, nananatili sa iyo at sa akin, ang banal na Espiritu. At alam natin na iisa ang mga ito Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. So, sabi ng Lord sa kanila, nang sila'y bumaba na mula sa bundok, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na wag sasabihin kanino man ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nilang tagubilin ito, ngunit sila ay nagtanungan sa isa't isa kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. So, sinabi ko kanina na mystery pa sa kanila yung mangyayari sa ating Panginoong Jesucristo na maipapako siya sa cross. Hindi nila naiintindihan pa sa mga kapanahunan na iyon. Kaya sinabi ni Jesus na huwag ninyong sasabihin. Sinunod nila ito, pero they are wondering. Diba? They are wondering kung ano yung ibig sabihin, diba? Kung bakit sinasabi yun ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila. At tinanong nila si Jesus, bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias? So they are asking the Lord na dapat munang dumating si Elias. Kasi sa mga panahon na yon, yung mga tagapagturo, the Pharisees and the Sadducees, yung Book of Malachi, it's very popular. Yung katuroang ito sa kanila, yung prediction nitong si Malachi, di ba, na darating muna si Elias and then the Messiah will come. At in-affirm po ito ng Lord. In-affirm ng ating Panginoong Jesucristo na sabi niya, tumugon siya, darating nga muna si Elias. Sabi niya, upang ihanda ang lahat ng bagay, ngunit bakit sinasabi din sa kasulatan na ang anak ng tao ay hahamakin at magtitiis ng maraming hirap. Subalit, sinasabi ko sa inyo, dumating na nga si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang nais nila ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. So, the question ng mga disciple, Lord, bakit sabi ng tagapagturo na mauuna pa si Elias? In-affirm yun ng Lord kasi it was prophesied by Malachi. Yung bagay po na ito, so in-affirm po yun lang, Lord, totoo naman, na darating muna si Elias. It's not the reincarnation of Elias na si Elias mismo, but by the Spirit and the power of Elias. Mga kapatid, itong si Elijah. Sa pamamagitan nitong si John the Baptist. At nakikilala natin, nalalaman natin kung gaano ka-bold, di ba, itong si John, kung siya ay magsabi, di ba, mag-preach, di ba, sa mga tao, now he directed the sin of the people, and even to Herod, di ba, that's the power and the spirit, di ba, nitong si Elias, na ganun siya sa mga kapanahunan po niya. At ginawa naman nila ang gusto nilang nais na gawin, di ba, dito kay John the Baptist, na kinitil nga nila yung kanyang buhay, pinakulong, at pinugutan siya ng ulo sa kapanahunan nitong si Herod. And it was fulfilled, the forerunner of the Lord, di ba? Ang naghanda ng kanyang daraanan ng Messiah na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At hindi nila yun nauunawaan. Sa mga kapanahunan po nila, mga kapatid, ang mga disciple ay hindi nila magets, di ba, yung sinasabi po ng Panginoon. They are still blinded about it until they will see, di ba, yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang muling pagkabuhay, hanggang sa mabago
diba, ng lubusan yung kanila pong mga buhay at ibigay, ilaan, diba, makikita nila ng maliwanag yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo at their lives change, mga kapatid. Nabago yung kanilang pong buhay at nagamit yung kanilang buhay para magsulat ng libro, magpahayag, 'di ba, ng salita ng ating Panginoon. Ginamit sila, 'di ba, ng ating Panginoon. At magpasa hanggang ngayon, mga kapatid, ito yung ating source na iniwan po nila sa atin. Na magbibigay ng gabay sa bawat isa po sa atin. Itong lahat na nakatala dito, na kinasihan ng banal na Espiritu, mga kapatid, it's our guide in order for us, mga kapatid, to overcome this world. Mahirap i-overcome ang mundo, pero salamat kasi in-overcome ito ng ating Panginoong Jesucristo. At kung nasa atin ang banal na Espiritu, we can also overcome the world, mga kapatid. So it is a reminder sa bawat isa po sa atin na even we experience, di ba, na gusto na lang nating manatili dito sa comfort zone na ito, and we don't think the ministry, we don't think to pass on the road, mga kapatid, ng suffering. Kasama yan sa buhay. Kasama yan sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi natin po pwedeng i-exclude yung ating mga sarili when we go and when we choose the narrow way. Mga kapatid, hindi po pwedeng mas komportable ako dito so I will just stay here. Mga kapatid, yung pagpili sa atin ng Diyos, hindi Kanya pinili kasi matalino ka. Hindi ka pinili ng Diyos kasi wala kang alam. Hindi ka pinili ng Diyos kasi mayaman ka or mahirap ka. Pinili ka Niya kasi mahal ka Niya. Pinili tayo ng Diyos kasi iniibig Niya ang bawat isa sa atin. Yung transfiguration, mga kapatid, ng ating Panginoon shows us that Jesus is truly the Son of God. That truly the Messiah na hinihintay, diba, sa mga kapanahunan po nila, na hindi nila nakilala, diba, ng mga pinili niya, the chosen people, diba, ang mga Israelita, hindi nila nakilala yung pagbisita ng Diyos sa kanila. Kaya naiyak, diba, ang ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. When he saw the Jerusalem na bumisita ang Diyos, pero hindi niya sila na kilala. And this is also the fulfillment, mga kapatid. The law, the fulfillment of the law and the prophet, the prophet. All the prophecies, mga kapatid, in regards sa ating Panginoon na Messiah, fulfilled already. At i-remind po natin yung ating pong mga sarili ng paglilingkod, mga kapatid, ay hindi puro saya yan. There will always be sufferings, there will always be trials. At may papalala sa atin that let's just look, let's just focus, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo na nagligtas sa atin. Look to Jesus, listen to Him, i-obey natin, di ba, ang ating Panginoon. Because there's no greater teacher, mga kapatid, kundi ang ating Panginoon, kundi ang salita, di ba, ng Diyos. Huwag na nating ipagsabukas, mga kapatid, yung pagpili sa Diyos na ito. Or huwag na nating ipagsabukas or sa makalawa, di ba, na ibigay ng tunay yung ating buhay, di ba, sa ating Diyos. Let us follow the Lord Jesus Christ, mga kapatid. It's a reminder to each and everyone na maglingkod tayo ng
totoo sa Lord. Huwag tayong manatili, di ba, kung saan tayo komportable lang. Huwag tayong manatili kung saan tayo ay hindi na nahihirapan. Kasi sa buhay na ito, maraming hirap ang pagdadaanan ng mga sumusunod kay Kristo. Kasi we are battling not only the people surround us, but the principalities of this world. Mga kapatid, so let us follow, let us listen, and let us obey ang atin pong Panginoong Jesucristo. Kasi hindi kawalan, mga kapatid, ang pagpili sa Kanya. Hindi kawalan ang pagbibigay. Kagaya nga nung pinapag-aralan namin sa Job. Wala namang mawawala sa ating Diyos eh. Kung hindi natin siya pipiliin o kung pipiliin natin siya. Mag-iiba ba siya? Hindi. Mananatili siyang Diyos. Mga kapatid, anong masasayang? Masasayang lang yung buhay natin kung hindi natin ibibigay sa Diyos po na ito. Because we didn't know what will happen tomorrow. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa bawat isa sa atin bukas. Pero napakaganda na kung mawala man ang buhay ng bawat isa sa atin ngayon, bukas o sa makalawa, handa tayong humarap sa ating Diyos na buhay. And He will tell to us, come. Ano na yun? Sinabi naiyak tuloy ako doon sa, yung sa, sabi ni Ate Ivy, na, come, my beloved child. Well done, di ba? Gusto niyo bang masabihan ng gano'n, mga kapatid? Kung gusto natin masabihan ng gano'n, pagdating ng panahon, mga kapatid, piliin natin ang Diyos. Hindi pa puhuli ang lahat. If we hear the word, kagaya nga ng sinabi ng Diyos Ama, this is my beloved Son, listen to Him. We need to listen, mga kapatid. Kasi kung hindi tayo makikinig, pinipilit nating sarahan ang ating mga tenga, pinipilit nating maging magbulag-bulagan sa kung ano ang nais ng Diyos sa atin pong mga buhay. It's your loss. It's not the loss of this God. He loves us so much, mga kapatid. He loves us so much na ayaw niya tayong mapahamak. He loves us so much that He did even, di ba, give the Lord Jesus Christ for us to be saved, for us to have everlasting life. Pero kung hindi natin pipiliin yung mga bagay na yun, wala nang, hindi na po pwedeng sabihin ng Lord, I love you, kaya kukunin kita dyan sa pinili mo, di ba, na impyerno. Binibigyan tayo ng chance ng Lord na piliin mo ako. Piliin mo ako, di ba? Piliin natin, di ba, ang Diyos. Listen, di ba? Listen to the Son of God, and you will have everlasting life. And you will have, di ba, the life to the fullest, hindi dito sa lupa. Life to the fullest awaits, mga kapatid, sa bawat isa po sa atin. Kasi ang iba, they think na life to the fullest ay marami kang pera. Nasa iyo ang lahat nang nandito sa lupa. Pero hindi nila alam, temporary, di ba, yung mga bagay na nandito. What is everlasting ay yung buhay na gustong ibigay sa atin ng Diyos. So let us choose, mga kapatid. Let us choose to obey the Lord Jesus Christ. Let us imitate ang ating Panginoong Jesucristo. At ang buhay po natin, mahirap man, pero makakaya yan. Kasi nasa atin ang Espiritu ng ating Diyos na pinupuri at sinasamba. So let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, O God, for the lesson that you've given to each and every one. Thank you, Lord, that you remind us that we need to listen to your Son. Thank you, Lord, that we need to obey, Panginoon, yung inyong pong mga salita. We need to follow, Panginoon, your word sa amin pong mga buhay. Lord, we entrust our lives, Panginoon, sa inyo. Nawa, Panginoon, ang inyo pong mga salita ay magbibigay po sa amin, Panginoon, ng enlightenment on how, Panginoon, to
follow on how to give our life fully, Panginoon, sa inyo. Lord, we cannot be able, Panginoon, to do the things, Panginoon, na nais po ninyo kung wala po kayo, O God, na gagabay po sa amin, magbibigay ng wisdom, Panginoon, in order for us, Panginoon, to continue, Panginoon, ang lakad na ito. Nawa, ang inyo pong mga salita ay magbibigay ng kalakasan sa bawat isa po sa amin, na tumayo, magpatuloy, lumakad, tumakbo, Panginoon, papunta sa inyo. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa patamis pangalan ng Jesus. Amen.